ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas
at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communications Service, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin. Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng emergency financial assistance sa mga overseas Filipino workers sa Saipan at Tinian na naapektuhan ng Super Typhoon Sinlaku. Ayon kay Labor Attaché Saul De Vries, kinatawan ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga Pilipinong manggagawa na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration OWA ng $100 bawat isa sa mga kwalipikadong OFWs. Hindi saklaw ng programa ang mga permanent residents at green card holders dahil wala sila sa jurisdiksyon ng ahensya. Sa ibang balita, nagpatupad ng mas inklusibong polisiya at programa ang Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang ligtas at makataong kapaligiran para sa mga overseas Filipino workers, kanilang pamilya, mga kliyente at kawani ng ahensya. Matagumpay na natapos ng mga opisyal at pinuno ng DMW ang 3 araw na seminar na pinamagatang Tatak Serbisyo at Kalingan DMW, Capability Development on the DMW Excellent and Gender Responsive Leadership and Client Relations for Heads of Bureaus, Services and Offices sa Occupational Safety and Health Center, Quezon City. Pinangunahan ni Dr. Gina Opiniano at Dr. Mary Pauline Saking Sellers. Nagtapos ang seminar sa pagbuo ng Gender Mainstreaming Action Plan na tumukoy sa mga pangunang isyong pangkasarian na kinakarap ng mga OFW, kliyente at kawani ng DMW kasama ang mga mukhang hakbang upang tugunan ang mga ito. Binigyan diin ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng paggawa ng mga desisyon na nakaugat sa core values ng DMW: compassion, integrity, transparency, excellence at service. Sa iba pang balita, inilunsad ng DMW ang Japan Desk at serye ng digital reforms upang mas mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong marino, kasabay ng pagpapatibay ng ugnayang maritimo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa isang high-level dialogue na ginanap sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga kinatawan ng Japanese Ship Owners Association, International Mariners Management Association of Japan at lahat ng Japan Seamen's Union. Layunin ng bagong Japan Desk na mas mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga Japanese principals habang ang digital reforms ay nakatuon sa online employment contract verification system, digital accreditation at mas pinadaling transaction flows upang mabawasan ang red tape at mapabilis ang crew change processes. Tinalakay din ang mga hakbang para sa mga operational disruptions sa Persian Gulf at Red Sea, kabilang na ang emergency relief at evacuation assistance mula sa mga labor offices sa Saudi Arabia, Qatar at UAE.
Mainit na sinalubong ng MWO-OWA ang pagdating ng 130 bagong EPS or Employment Permit System workers mula sa Pilipinas na sasabak sa iba't ibang industriya ng manufacturing sa South Korea. Sa kanilang pagpasok sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga migranteng manggagawa, ipinaabot ng Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng MWO-OWA ang taus-pusong pagbati at hangarin para sa kanilang kaligtasan, tagumpay at kagalingan habang nagtatrabaho sa abroad. Binanggit ng Embahada na ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo ay magbubukas ng mas maliwanag na oportunidad para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng MWO-OWA na hindi nag-iisa ang mga OFW sa kanilang paglalakbay. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng patuloy na mandato ng pamahalaan at tiyakin ang maayos na deployment at proteksyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Tumako tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Makasama natin ang isa nating kababayang OFW na dumaan sa matinding pagsubok dahil sa pagkakasakit habang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ngayon, tatanggap na Action Fund bilang munting tulong at suporta. Kasama natin ngayon si Gisa Loris Permejo. Magandang araw, Gisa. Magandang hapon po. Ayan, kumusta ka? Okay naman po. Okay, lapit ng Pakilapit konti lang sa yan. microphone, ayan, para mas marinig ka. Sige, taga saan ka ba, Gisa? Taga ano po ako, sa may paho po. May Paho May Caloocan. Paho, Caloocan, oo. So, kwento mo kami, paano ka ba naging OFW? Nagkipagsapalaran po ako kasi may mga anak din po ako dalawa. Kumbaga, need ko ng support nila para sa pagkaano po, sa kanila po ba? Para sa kanila. Anong year? Ilan taong ka naging OFW? 2019 po. 2019. So, ilang taong ka nga, Gisa, nung nag-start ka maging OFW? 6 years ako. So, 2019, then 6 years kang OFW. Saang bansa? Kuwait po. Oo, okay. So, bukod sa Kuwait, meron ka pa bang bansa? Wala po. Wala Yun na. yung ano ko. And then, anong trabaho mo doon? Babysitter po. Kamusta yung naging buhay? Okay naman po doon. Mabait yung amo ko. Mabait na may mga alaga ko. Kaso, ano nangyari? Ba't ka Yun- bumalik ng Pilipinas? Yun nga lang po, umuwi ako kasi sa health condition ko po. Nagkaroon kasi ako doon ng, sinabihan na kasi ako ng doktor na anong gusto mo, uwi ka or dito ka magpapa-opera kasi nga mayroong bukol sa bituka mo. Hindi namin alam kung cancer siya or ano lang siya, polyps lang. Pero need mo pa rin na magdesisyon kung saan ka mag-opera. Kaya umuwi ako sa Pinas. Pero bakit hindi doon? Kasi ang hirap kasi doon kasi po wala mag-aalaga sa akin. Kaya much better na uwi na lang ako dito sa Pinas kasi andito yung family ko. Tama yun. Kasi syempre, kung meron kakalinga sa iyo, iba yung kasama mong pamilya mo. Oo, totoo. Di ba? No, right. Oo. So, kamusta na yung kalagayan mo? Ano nangyari? Ngayon naman po, naging, nung nakaraan na September 3, na-diagnose ako ng cancer, stage 3B. Alright. Colon cancer po siya. Pero ngayon po, thankful ako, naging cancer-free na po Talaga, siya. wow. Oo, God bless naman talaga. So, na-clear na. Clear na po siya, pero meron pa po ako ngayon Medication. medication. Of course. Na, At kailangan huwag kang makakalimot sa medication kasi yung ibang mga kababayan natin, yan ang nagiging problema. Oo. Pagka sinabi ng doktor na libre ka na, wala ka ng sakit, tanggapin mo lang itong medication na ibibigay sa'yo, kinakalimutan yung medication, mabalik yung karamdaman. Oo. Pero sa pagkakataong ito, sapagkat ang DMW handang tumulong sa'yo at ang ating pamahalaang Marcos ay nakandang tumulong sa'yo, tanggapin mo ang tulong ng DMW. Ito ang DMW Action Fund Assistance. Ayan, Sige, Gisa. Oo. O sa ngayon, ano ang kinabubuhay mo? ngayon po wala po. Kumbaga yung maano na lang po ako sa nanay ko po. Siya kasi yung nag-aano sa akin. Ano ang, wala ka bang hiningin tulong sa National Reintegration ng DMW? Ito.
Bukod doon sa Action Fund, ano pa yung mga tinanggap mong assistance sa DMW? Sa UWA po. Sa OWA, Sa of OWA. course meron din. Oo. Kasi di ba may mga iba't ibang mga programa pa ang DMW, of course ang OWA, may bukod din na assistance na pinagkakaloob lalo na doon sa ating mga OFW na napunta nga sa ganitong sitwasyon. Since ito yung Action Fund na tinanggap mo, Gisa, ano mensahe mo? Una sa DMW. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa DMW po kasi ito po, malaking bagay po to sa akin. Lalo na po, magkakaroon pa po ako ng second operation po. Kaya ito, big help po talaga to sa akin. Sobra-sobra po. Kaya thank you po sa government na nagbigay ng tulong po. Thank you po. Ayan. Alright, maraming salamat. Maraming salamat, Gisa. And of course, sa mga kapwa mo OFW, baka meron ka ring mensahe. Wag po kayo tawag Atubili or ano ba? Wag Wag po kayo kayo may- sumuko sa Ayun. mga pagsubok na dumating sa buhay. Labanan tama niyo po yan. Wag kayo magpapatalo po sa stress. Tsaka lalo na yung homesick dyan. Kasi ang hirap kasi magkasakit. Lalo na malayo pa tayo sa family natin. Focus lang po sa goal sa buhay. May plano ka pa ba ang mga ibang bansa kung sakali? Sa ngayon kasi ayaw ng nanay ko pa. Ayun na. eh. So dito ka nila magpapatuloy. Siyempre, unahin mo muna yung health mo Health talaga. mo. Kumbaga nasa trauma na po kasi ako. Ayun. Oo, mahirap nga. kasi, 'di ba? Siyempre yung pananakit ng tiyan, iba 'yun, 'di ba? Hindi ka makakakilos talaga. Iba kasi yung yung gamutan sa Pinas kaysa doon sa Oo. ibang bansa. Tama. Ang gamutan dito sa Pilipinas may pagmamahal. Opo. Oo. Siyempre, Totoo nandiyan ang po yan. pamilya. Once again, thank you, Gisa. Ha? At Thank you, mag-ingat thank ka. you po. Thank you. Maraming salamat at good luck sa iyo, Gisa Loris Teston Permejo. Sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang abot kaya at murang pabahay program ng Pag-ibig Fund para sa mga OFW at kanilang pamilya. Diyan lang kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Bagong Bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project.
Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa kaagapay mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Para sa ating mga OFWs, alam nyo bang may murang pabahay program ang Pag-ibig Fund para sa inyo? Sa pagkakataong ito, alamin natin paano nga ba makakapag-avail ng sariling bahay, ano-ano ang mga requirements at paano makatutulong ang mga programang pabahay upang magkaroon ng mas matatag at mas maayos na kinabukasan ang ating mga bagong bayani. Para ipaliwanag yan, kasama natin sa ating programa mula sa Pag-ibig Fund, sina Mr. Florencio Pedro O. Galang Jr., Vice President, International Operations Group, at Ms. Mercedita S. Lusanta, Department Manager 3, Local Operations Department, International Operations Group. Hi, Sir Len and Ma'am Mercy. Welcome to the program. Magandang araw sa inyo, Ms. Ay, wait Len lang. at, Ayan, sir. Sir Ronin, magandang umaga at maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa programa. Oo nga, actually ang Pag-ibig inaabangan na natin nito mga nakaraang. Sabi ko kay Sir Florencio, kay Sir Len, maraming tayong mga kabayang overseas Filipino workers ang nagtatanong tungkol sa Pag-ibig. Sabi ko, next Friday, programa po namin, guest namin ng Pag-ibig Fund. Oo, masarap dito kasi dito may pag-ibig. Tama. Anyway, Sir Len. Maganda pag-usapan ng pag-ibig. Ang pag-ibig, Tama di ba? po. Oo. Buti sa inyo lagi may pag-ibig. Oo. Sige na nga. Sir, paano ba, explain nyo sa amin, paano nga ba magkaroon ng Pag-ibig housing loan at paano ito ma-avail ng ating mga overseas Filipino workers? Okay. Unang-una, yung Pag-ibig housing loan, isa yan sa pangunahing programa ng Pag-ibig Fund para matulungan ng ating mga membro, both local, lalo na sa mga OFWs, para mabigyan na katuparan yung kanilang pangarap na magkaroon ng pabahay. Yes. Okay, now, gusto ko lang i-mention po na 2 po ang mandato ng Pag-ibig Fund, no? Okay. Na mahalagang malaman ng ating mga OFWs kasi ang mandato ng Pag-ibig Fund ay tulungan para sa kinabukasan ng ating mga Filipino workers. Lalong-lalo na nga yung mga OFW para sila ay makapag-impok upon their retirement at also habang sila ay aktibong nagtatrabaho ay makamit nila yung kanilang pinapangarap na bahay. So talagang akma yung ating mandato doon sa pangangailangan ng OFW. Kaya nga sila nasa abroad. Tama po. Upang makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay. So yun po yung 2 mandato ng Pag-ibig. Kaya talagang kaagapay kami ng mga OFWs. Now, pagdating naman po doon sa programa pabahay, gaya ng nabanggit natin, sa kasalukuyan po, ang magandang balita po ay itinaas na po ang maximum loanable amount sa Pag-ibig housing loan. Magkano na, sir? It is now up to 10 million pesos. 10 million. Previously, it's up to 6 million. Oo. But dahil nga po nais ng ating mahal na Pangulong PBBM, na mas palawigin pa at mas maging masagot pa yung pangangailangan ng ating mga miyembro, lalo na yung medyo mas nakakataas ang income, mga OFWs in particular, na mabigyan silang pagkakataon na makakuha rin ng mga bahay, lalo na sa mga urban areas na medyo mahal ang mga house and lots. At least 10 million na, di ba? Ang laki ng dinagdag from 4 million, yes. Yeah, from 6 million, nadagdagan ng 4 million. Ang kagandahan pa despite the fact na itinaas na natin yung amount to 10 million, ay nananatiling accessible at affordable po ang ating housing loan dahil mababa po ang interest rate. Magkano, sir? At sa ngayon po, meron po tayo yung socialized housing rate na 3%.
And then for the regular housing, it can be as low as 5.75% for a 1-year repricing period. And then longest term po, 30 years, kaya talaga mababa na yung rate. parang- Haba pa nung term, so talagang very affordable for the OFWs. Parang hindi mo na mararamdaman, no? Tama na ka. naghuhulog ka. Pero, syempre, meron ka nang maipupundar na bahay. That's right. Ngayon po ay sino-sino naman ang kwalipikado para makapag-apply ng housing loan? So, siguro si Miss Mercy. Miss Mercy. Para po sa ating mga OFWs, dagdagan ko po yung sinabi ni Sir Len, ano? Marami na po tayong mga housing programs na pwedeng pagpilian ng ating OFWs. Unahin ko na po yung nabanggit po ni Sir Len na may 3% interest rate. Yun po yung ating expanded 4PH program. Ito po ay yung pambansang pabahay para sa Pilipino housing program na ito po ay tugon ng Department of Social Housing and Urban Development sa panawagan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng murang pabahay. So sa pamamagitan po ng expanded 4PH program, ang ating po mga OFWs ay kwalipikadong mag-avail po or pag-avail ng mas mababang interest rate na 3%. Kasi ito po ay may subsidiya galing po sa gobyerno. So yan po yung kagandahan nitong ating 4PH program. And kunyari po, bibili po kayo ng yung ating OFW, bibili po ng house and lot, pwede po siyang makapag-avail ng loan na from 600,000 up to 950,000 pesos. Yan po yung house and lot. Na magkakaroon lang po ng estimated monthly amortization na mahigit 2,000. Pero kung yan po ay nandun po sa regular housing natin na let's say 6.25% po yung 3-year fixing period niya, ang kanya po magiging amortization ay medyo mataas po, nasa mahigit 3,000. So, ibig sabihin po, makakatipid po ng mahigit 1,000 kada buwan ang ating miyembro na mag-a-avail po ng house and lot. Kung kayo naman po ay kukuha ng condominium, makakahiram po kayo sa Pag-ibig Fund mula sa 1.28 million hanggang 2 million po. Let's say nakapag-avail po siya na 1.8 million. Ang magiging amortization lang po niya ay nasa 7,000 plus lang po. Kasi nga po 3% lang yung rate. But compare po doon sa ating regular rate na 6.25, supposed to be po 11,000 po yung kanyang magiging monthly amortization. So ibig sabihin nakatipid po siya ng mahigit 3,000. Or kung kukumputin po natin sa loob po ng 5 years, mahigit 200,000 po ang matitipid po ng ating member na housing loan po under ng 4PH. Napakarami mga discounts, diba? Correct, At bawas sa presyo. Magaan. Ibig sabihin. Pero babalikan natin si Ma'am Mercy. At this point in time, mayroon tayong flash report na tatanggapin. Senador Jingo Estrada dumating na sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft. May pag-uulat si Dayan Liar. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Yes, on and dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para nga magpiyansa sa kasong graft. Ito ay dahil sa pagkakasang Dayan, medyo ng flood control project at kickback team. Kasama ng senador ang kanyang anak na si Janela Estrada. Nagkaroon pa ng tensyon. Yes. Oo, medyo napuputol yung line mo. Go on. Kasama ng senador ang kanyang anak na si Janela Estrada at nagkampa ng tensyon dahil nagkagitan. Yes, hello? Continue. Hello. Yes, at nga kasama ng senador yung kanyang anak nung dumating siya dito, si Janela Estrada, at nagkaroon pa siya dahil nakakagitan ng tubakan sa Sandigan Bayan habang pinangkuhaan na aksyon ng media ang senador. Andun nga yung pagsigaw ng kanyang anak na si Janela habang nagkakaroon ng tulakan. Ito nga kasong graft ni Estrada ay available at may inirekomendang piyansang 90,000 pesos. Sa ngayon nakapasok na sa Sandigan Bayan Division si Estrada para naman iproseso yung kanyang kapiyansa. Bukod sa kasong graft ay may nakaharap din nga kasong plunder. Ito nga senador sa Sandigan Bayan naman yan, pero wala pang inilalabas na warrant of arrest kaugnay dito. Mula sa Sandigan Bayan para sa bagong Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Dayan Legar. Alright, sige, pagpatuloy po natin, Sir Len and Ma'am Mercy, yung ating kwentuhan about sa pag-ibig. Yes, sir. Siguro gusto ko lang i-emphasize din na yung ating binabanggit ni Miss Mercy na expanded 4PH program, these are socialized housing units. So talagang very affordable to. At ito ay intended for the Pag-ibig members whose income ceiling limit meron pong around 45,000 below po. Okay. Ang mga makaka-avail ng 3%. Okay. So kailangan din po ay first time borrower or homeowner po sila. So yun po yung limitation. But for OFWs, good news is hindi po sila kasama dun sa limit. Ayun. Ng sahod. So kahit anong mas mataas ang sweldo nila, ay maaari silang maka-avail at makabili ng pabahay. Ayan. Under the, Ng murang expanded pabahay. 4PH. Nice. So, Imagine 3%. oo, so 3% na lang. Siyempre, compared sa ibang, let's say, bangko ka maglo-loan, di ba? Why not sa Pag-ibig ka na lumapit? Tama. So, ano-ano po ba yung mga requirements para doon sa ating mga Pag-ibig members na talagang gusto magkaroon ng housing loan? Before po natin isagutin, Sige, bago sir. po Sige, sagutin nyo, ituloy ko lang po Opo. na dagdagan ko lang po yung kaalaman natin tungkol po dun sa 4PH dahil ang Pag-ibig Fund po ay inilunsad po ang ating online sign-up facility kung saan yun pong ating mga OFWs ay makakapag-view na po kung saan-saan po may available housing project under po ng 4PH. Kasi syempre, since wala po sila dito sa atin, mahirap para sa kanila kung Tama po. saan sila kukuha o saan sila pupunta. Unlike kung nandito po kayo, pwede kayong pumunta sa sangay po ng Pag-ibig Fund. Pero for OFWs, pwede na po nilang gawin yon through online. So punta lang po sila dun sa aming website, i-click lang po yung 4PH icon doon at makikita na po nila lahat po ng accredited 4PH project sa ngayon. Okay. So meron na po tayo sa Luzon, meron po tayo sa Palayan City, Nueva Ecija, meron na rin po sa Pampanga, Bulacan, Laguna, and meron din po sa Visayas, sa Bacolod, Mindanao, meron po sa Davao. Dami na pala. Opo. And dito po sa NCR, meron po tayo sa Tondo, Manila, Okay. meron po sa Caloocan, at meron din po sa San Mateo, Rizal, and sa Mandaluyong City. So medyo marami na po, pero syempre kung hindi po ninyo mapupuntahan, mahirap siyang malaman ng ating OFW. Sa pamamagitan po ng online facility natin, pwede na po nilang ma-view. And ang kagandahan po nito, yun pong ating mga 4PH projects ay maganda po ang mga pasilidad, pati yung mga amenities. In fact, galing po ako last week sa Palayan City, Nueva Ecija. Meron po silang swimming pool. Meron pong basketball court. Yes po. Meron din po silang basketball court, anong uso nga? Tennis. Pickleball. Di ba social na sila ngayon? Opo, at malawak po ang kanilang park or playgrounds para po sa mga chikiting. Opo, so yun po ang kagandahan nun. So yun pong ating mga OFWs, kung sila po ay nagbabalak na humiram sa Pag-ibig Fund, kailangan po ay pag-ingatan po nila yung kanilang Pag-ibig membership, dapat po sila ay maging aktibo palagi. So kahit nasa abroad po, ituloy lang po yung contribution nila para po pag gusto na rin mag-avail ng housing loan, ay mas madali po para sa kanila. So, pero yun po. ilang years ba dapat active? At least 12 years lang po, ay 12 months contribution. Equivalent 12 to 1 year lang po. Okay. So kung hindi naman po pa siya nakakakompleto ng 12 months, pwede po niyang i-advance yung payment niya para po ma-qualify na po siya doon sa housing loan. Okay. Ilang buwan dapat naguhulog sa pag-ibig ang OFW para ma-qualify? Anong properties ang maaari pong ilo? Gaya So yun, na 12 nabanggit months. ni Miss Mercy, for the expanded 4PH program, 12 months lang ang kailangan 12 months, dyan. yes. Pero hindi na nila kailangan maghintay ng 12 months. Talaga, sir? Yes. Bakit? Kung gusto nakita na OFW, nakita nila ang oportunidad, no? Tama Pwede po. na silang bumili ng bahay, no? Pwede na i-advance 12 months.
Easily. Okay. Siya Pwede na ay kasi naka i-advance 12 yung months, hulog. membership savings na sila. Pwede na silang mag-avail online. Yung online na yun, napaka user-friendly po. Tama po. Makukommunicate agad yun sa mga developers at ma-evaluate na kung sila po ay qualified. Ganon sir karami ang mga gumagamit ngayon ng online? Nakakatuwa po sabihin, Opo. million na po. Million users, Mga yes. miyembro natin ang Opo. gumagamit ng online facilities po natin. Kasi talagang ang pinakabago ngayon is at the touch of your finger, Yes, 'di ba? oo. Kaya Pindot-pindot kailangan lang. mahusay ka sa pagpipindot at yung pagbabasa at makukuha mo kagad Maganda yung kasi ngayon, di ba? benepisyo para sa iyo. Yes, may website na. Before, kung gusto mong mag-loan, let's say, punta ka ng Pag-ibig, tapos mag-scout ka ng bahay, di ba? Yes. Punta ka pa sa gantong lugar, etc. etc. So ngayon, kahit nga sabi nyo, nasa ibang bansa yung ating mga OFWs, browse lang talaga. Nagsha-shopping. Correct, oo. So paano yung step by step or process para mag-apply ng housing loan yung ating mga kababayan? Well, siguro for kanina nabanggit na niya kung paano yung sa 4PH, maaring through online Yes. yung pagpili ng properties. But for the regular housing po, of course kailangan po na kayo ay may 24 months na savings or at least 2 years. Okay. Hindi rin ulit kailangang mag-intay ng Tama 2 po. taon para maka-avail ng housing loan. Pwede niyong i-advance para makumpleto niyo yung kakulangan. Pangalawa, dapat nasa tamang edad, 18 years, legal age, 18 years old at hindi po dapat lumampas ng 65 years old upon filing na application. Okay. And it's up to 30 years po, so ibig sabihin lang na kung ikaw ay 50 years old, you still have 20 years na term na pwedeng gawin sa iyong housing loan. Pangatlo, kinakailangan po na yung inyong short-term loan, kung kayo po ay may short-term loan sa Pag-ibig Fund, ito po ay dapat updated, hindi po in arrears. Ganun din kung kayo may previous or existing housing loan, dapat po updated yan. And ang isa pong pinakamahalaga rin na po, dapat wala kayong dating housing loan sa Pag-ibig Tama po. na foreclose or na cancel. Yung mga hindi nakapagbayad po, minsan tinatawag po natin na hindi naging tapat sa Pag-ibig. So ano na yun? Parang band na yun? Ganun ba yun? Hindi naman, na hindi sila Yes. nakapagbayad. So may record na kasi. Yes. So yun po yung qualification. But siguro requirements, very easy naman po to comply. Of course, kailangan po yung housing loan application form, kung bibili ko kayo ng property, you just have to have a contract to sell po between the buyer and the seller. The buyer is the borrower po, Pag-ibig Fund borrower. Of course, kopya ng mga IDs, identification card, both ng bumibili ng membro at nung seller po, ang kopya ng titulo at nung corresponding tax declaration and tax receipt. And location plan, saan po nandoon yung property, dahil i-appraise po yun ng Pag-ibig Fund para malaman ang value ng property para madaling ma-process. So basically, around 7 documents lang po yan. Dali lang pala no? Kapag loan nga. Ako pala yung maglo-loan. Oo. Pero syempre, di ba, yung pinag-usapan natin, hindi lang, bagong bahay. Even yung mga, yung mga acquired na mga property, pwede sa Pag-ibig yun. Mercy can, siguro you can describe ano yung mga loan purposes. Yes po. Okay. So, yung pong mga loan purposes natin na available para po sa ating mga miyembro, kasama na po ang ating mga OFWs, pwede po silang mangutang sa Pag-ibig Fund na pangbili ng residential lot na hindi po lalagpas sa 1,000 square meters. Okay. And pwede rin po silang bumili ng house and lot, condominium unit, townhouse, or pwede rin po silang magpatayo ng bahay kung sila po ay may sarili ng lupa. Okay. Or kung meron naman na po silang house and lot, pero gusto po nilang magpa-renovate or magpa-improve, pwede rin po. Pwede rin po tayong magpa-refinance kung may existing housing loan po kayo sa ibang financial institution na medyo natataasan na kayo ng interest rate, pwede pong i-refinance kay Pag-ibig Fund. At ang kagandahan po nito, yun pong nabanggit mo, Miss Jel, kanina na acquired assets namin. Ang mga OFWs po ay pwede pong makapag-avail under po ng 4PH program
ng at least 3% interest rate pa rin po kung sila ay kwalipikado, kung sila po ay bibili doon sa mga acquired assets po ng Pag-ibig Fund. Oo. Opo, So basta nandun pa rin. Yes, ang kagandahan pa po nito, pwede po silang maka-avail ng up to 30% discount. Wow, may discount Opo. pa. Oo. At para po sa mga local employees natin, ibanggitin ko na lang din po, kung sila po employed dito po sa Pilipinas, pwede pong yung employer nila ay magkaroon ng partnership with Pag-ibig Fund para ma-avail po nila yung group housing natin. Para po mas mataas po yung kanilang makuhang discount up to 45% po. So 40 pagka-group, to 40 ilan yun? At least 10 million po yung ma-avail ng grupo. Ng grupo, okay. Opo, let's say, 5 kayo, nakabili kayo, nanalo kayo sa bidding ng tig to 2 Tig to 2. million, qualified na po agad kayo for a 40% discount. Ayun, makapag-akay nga. Makapag-akay para Opo. maraming Oo, sumama at yun maraming po, sumali. medyo kung meron pong Yes. mga offices or companies na gusto pong magpa-briefing sa amin, pwede po naman kaming imbitahan. Maganda yun na. Actually, ngayon ko lang nalaman na may ganun palang program, 'di ba? Yung may pwedeng grupo na talaga para mas mabilis. Yes, Sir Len. Onin, dagdag ko lang, no? Yung binanggit niya, di ba, maraming loan purposes. Yes. Pwedeng lot purchase, house construction. Actually, pwedeng combination of the loan purposes na na-mention ni Mercy. Bili ka ng lupa, tapos magpapakonstruct ka doon. Or bibili ka ng lumang bahay, ipaparenovate mo na rin. Yes, oo. So yung total nun. Yes. In fact, pwede ring multiple availment ng housing loan. Okay. So long as it does not exceed 10 million. So let's say capacity mo, malaki sweldo mo, or kaya mong mag-loan ng 10 million, pwedeng dalawang properties yun. Dalawang worth 5 million. Pwede ba mag-asawa? Yes, Magsasama na actually sila? hanggang 3 borrowers sa isang application. Basta maximum ng 10 million. 10 million. Kaya po yung sinasabi natin 10 million, medyo mas malaki po ang income requirement dahil malaki nga yung amount. Hindi naman ibig sabihin isang tao lang ang kailangang kung merong ganung income. Opo. Pwede hanggang 3. Combination. Yes. Yan. So pwedeng mag-asawa, pati anak, or in fact, allow din ang Pag-ibig, hindi ho magkamag-anak. Talaga, pwede sir. pala yun. Yes. Opo. Partner pa lang. Oo, Pwede so yung po kasi co-borrower ko, partner or- pwedeng yung kasamahan ko sa loob, ganon. Well, yes. Nice, It can be processed. But of course, we explain to them ano yung pwedeng Yes. consequences naman kung halimbawa Correct. ituloy nyo yan. Kasi possible na after ma-release yung loan and something happened and one of the borrowers nag-abroad or Oo. yun yung pagbabayad ba? Yun yung Oo. kailangang Yun nga, maliwanag speaking sa of kanila. bayaran, 'di ba? Paano yung may magkakaroon ng penalty, let's say yung mga late payment o yung talagang totally na parang nakalimutan na yata magbayad. Na-mention yung kanina, 'di ba, na may mga ganun Yes talaga. po, sir. Yes, ma'am. Actually, nag-charge po ng penalty ang Pag-ibig Fund, which is 1/20th of 1%. So, Okay. parang kung kukumpitin mo, 0.0005. Oo. So, every day of delay po, i-charge po yan. So, Okay. kunyari, ang iyong amortization ay 5,000 pesos times 0.005, which is mga around 250 pesos. Okay. So, medyo maliit, pero pag tinimes mo yan sa number of days, medyo malaki. Malaki Meron, na. tama Kasi po. So, times. sayang din po. Baka Oo. mamaya equivalent na siya sa isang buwang hulog, kaya dapat po ingatan na tayo po ay mag-arrears. Alright. Alright. Meron tayong tatanggapin mga pag-uulat ba? Hindi pa. May pa. Akala Sige, ko- tapusin akala ko natin ngayon si eh. Pag-ibig. Alright. Oo. Oo. So ano po inyong mensahe at tips para sa mga OFWs na nagpaplanong mag-apply ng housing loan? Okay. Siguro po, unang-una, for the OFWs, ito Yes, na sir. yung maganda talaga ng panahon na mag-avail ng housing loans ng Pag-ibig Fund with the low interest rate that we are offering, longest term of 30 years, and then increased loan amount to 10 million. So talagang, saan ka pa? No? Correct. Napakaganda. Yes. So, talaga pong marami po. Talagang mapapamahal sa iyo ang Pag-ibig, sir. Oo. Correct, sir. Correct, sir. Sige, so, sir. bukod doon, ang gusto rin nating paalam sa ating mga OFWs na, lalo na yung mga taga Mindanao, Opo. meron po kaming housing fair. Wow. Okay. Kailan yan, sir? Sa Mindanao po, ito po ay sa June 9 to 10, 2026. Gaganapin po sa KCC Convention and Events Center
sa General Santos City. Sir Onin, Miss Jel, mag-iimbita ko kami Apo. ng maraming Yes, developers sir, dito please. para ipakita nila yung mga inventories ng housing projects nila na maaaring bilhin ng ating mga miyembro, especially yung mga OFW. Tama po. Pwede nyo, sir, sabihin din sa amin yan na tama-tama nakuha Para namin ng ma-post pagkakataon natin, oo. para ating po ma-post sa iba pang mga sa ibang mga Facebook pages natin at tanggap na mensahe ang ating mga OFWs. Ma'am Mercy, any messages din for other Pag-ibig members? Okay, unang-una po i-remind ko lang po yung ating mga OFWs kasi usually po ito yung nagiging concern nila pag po sila ay nakaalis na. Tapos gusto nilang mag-housing loan, wala po silang naiwang special power of attorney. Importante. So importante po kasi yon dahil yun po ay requirement namin para po doon sa kanilang representative na magsasubmit ng housing loan sa amin at gayon din po yung sa pagpirma po ng loan documents. So sana po bago sila umalis, May SPA na. May SPA na po. Para at least hindi na po sila mamroblema kasi minsan po pag manggagaling doon ng SPA medyo nahihirapan po sila lalo na kung malayo po sila sa embassy. Alright. So yun po. And marami po tayong ibang way o pamamaraan para po ang ating mga OFWs o ang ating mga miyembro ay magkaroon po ng komunikasyon po sa Pag-ibig Fund. Meron po tayong hotline. It's 8724-4244 para po sa mga katanungan ng ating mga miyembro. Meron din po sa kaming chat messages. It's www.pagibigfund.gov.ph or pwede rin po silang makakontakt sa aming contact us at pagibigfund.gov.ph. And sana po mag-follow po sila sa aming official Facebook page. Kasi doon po nila malalaman yung aming mga updates at mga bagong programa po ng Pag-ibig Fund. Before I And forget, yes, Sir Len. meron nga pala napaka-importante. Meron ho kaming special benefit package po para naman po sa ating mga OFWs na naapektuhan nung gera sa Pilipinas. Tama-tama po yan. Repatriate po dito sa Pilipinas. May programa po ang Pag-ibig dyan wherein yung pong mga naipabalik dito, ay maaaring kung sila ay may housing loan, maaari po sila mag-avail ng ating 3-month na moratorium sa amortization. So ma-extend din po ng ang kanilang loan term. At the same time, maaari po nilang i-withdraw yung kanilang savings with Pag-ibig Fund. Ayun, all right. So yun po ang pwede nila. Hanggang 3 months, sir, yung inyong moratorium. All right. Yes. Alright. Alright. Maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Ma'am Mercy and Sir Len. Sana sa susunod na pagkakataon, makasama pa namin kayo. Alright, mga kaibigan, maraming po salamat kay Ginoong Florencio Sir Len Galang Jr. at kay Ma'am Rosedita Lusanta. Thank you so Maraming much salamat po sa inyo hanggang sa susunod po na pagkakataon. At syempre sa ating mga OFWs, ayan, samantalahin nyo po yung ino-offer ng Pag-ibig para sa inyo. Syempre napakababang halaga na rin, interest, lalo na dun sa kayang-kaya ninyong bayaran every month. Samantala, inilunsad po ng DMW at LGU Palayan City ang OFW Housing Fair sa Nueva Ecija noong May 23, 2026 upang mapadali ang pangarap na bahay ng mga migranteng manggagawa. Panoorin po natin ito. Nandun kami sa
di ba? Na-amaze kami ni Onin, sorry. Yung mga building na yon, yung bahay na yon, pinakita natin nasa around 1.8? Yeah. Sige nga, Sir, Sir Len, 1.8 million. Anyway, sige, kabayan, wala na tayong oras, Onin, paalam na tayo. Para sa mahalagang anunsyo, komento, ibang pang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communications Service. Ako si Onin Miranda. At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW. Para sa